Hallelujah, Jesus. Lord, di nga lamang ikaw ang aming Diyos, hindi lamang Ama, Panginoon, kundi kaibigan ka rin namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na pinaranas mo sa amin, Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Salamat sa pagsama, Panginoon, sa oras na ito. Tuloy nga, Panginoon, na patuloy ka namin, Lord, itataas, Panginoon. Ang nais namin, Lord, ay maparamalan ka, Panginoon, sa oras na ito. Malakila ka, Panginoon, banal na Espiritu sa oras na ito. Patuloy ka namin, Lord, aawitan, Panginoon. Patuloy namin, Lord, iaalay sa iyo, Panginoon, yung magagandang awitin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, dapat lamang, Panginoon, ay bigay namin ang mataas na paguri, Panginoon, at pagsamba, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy ka manahan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa oras na ito. Oh, hallelujah, Jesus. Minsan pa, patuloy ka namin na awitan. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, forever. Yes, Lord. Sige po, nagtulad natin, Panginoon. Yeah.
ito, Panginoon, sa oras na ito, kinakausap ka niya. Itaas natin ang ating mga kamay. Ang sabi mo, pasalamatan mo siya sa mga ginawa niya sa buhay mo. Nagpasalamat ka, kapatid, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa oras. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Manahan ka sa amin, Panginoon, habang buhay, Panginoon. Patuloy ka namin itataas, Panginoon. Salamat, Panginoon, nararanasan namin, Panginoon, sa oras na ito. Yung magalingan, Panginoon, yung pagpapala mo, yung biyaya mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, na namin, Panginoon, yung magalingan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa ginawa mo, Panginoon. Salamat sa himala mo, Panginoon, na ginawa sa oras na ito. Salamat sa buhay, Panginoon. Lord, di kami magsasawa, Panginoon. Sabihin na salamat. Sige po, ako sabi mo, kapatid, kinakausap ka, Lord, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Manahon mo nga po, Panginoon, sa oras na ito. Glorify your name, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glorify your mighty and holy name, Jesus. We sing. Hallelujah, Jesus. Patuloy natin pabilang, Panginoon. I sing for you, Jesus. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord. I live on love for your faithfulness to me. Sing, kapatid. I believe everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, to you, Lord, and I live on love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all, you never let me go. Through it all, you never let me go. Through it Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagong napagsama ko, Panginoon, sa pag-aawitan namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa magandang umaga, Panginoon, na pinagkaloob mo, Lord. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na tumayo dito, Panginoon, sa oras na ito, pero dahil sa iyo, Panginoon, narito kami, Panginoon. Ginagamit mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy na, Lord, gamitin mo pa kami, Panginoon, dahil sa gawain mo, Panginoon, sa oras nito. Salamat, Panginoon. Dalain ko rin po, Panginoon, ang mga tatayo, Panginoon, sa unahan. Patuloy mo pagpalain, Panginoon. Patuloy na bigyan ng provision, Panginoon. Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na yung maririnig namin mensahe, Panginoon, ay maging kalakasan namin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, na tumatak ito, Panginoon, sa puso't isipan namin, Panginoon. Ipangagod na, Panginoon, sa pinakamalalim na sulat, Panginoon, ng aming puso, Panginoon, sa oras na ito, Jesus. Lord, na-declare namin yung katagumpayan, Panginoon, wala kang kasalanan. Sa wakas, Panginoon, ang iyong gawain sa oras na ito, Jesus Christ. Lord, di namin pinahintulutan, Panginoon, ang gawa ng masama. In Jesus' name, I pray, Panginoon, binawasan namin, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' name, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy ka namin, Lord, tatakilain, Lord. Sa oras na ito, patuloy ka namin maranasan, Panginoon, ang presensya mo, Banal na Espiritu, sa oras na ito, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas ko sa tanging pangalan mo namin. Sa iyo, ang tayo.
So, check. Praise God. Amen. Praise God. Pwede pong samahan niyo po ako sa aklat ng Mateo. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Verses 13 hanggang 18. Amen. Matthew chapter 2, verse 13. Pero tama po yan na may mga lighting announcement lang po tayo. Sa mga nagtatanong po na kung tayo po ay mayroong Christmas service, tayo po ay mayroong Christmas service sa December 25. Kung di po ako makapagdala ng video, sigurado naman po meron pong tatayo dito para po sa Christmas service. Kaya sa mga nag-aalam-alam po na walang Christmas service, tayo po ay mayroong Christmas service. Ang ating pong nakauwilan ng Christmas service ay isimula po tayo ng alas 6, sinatahan po natin. Okay? Pero siguro kayo dito yun, wala namang namamasko na siguro ngayon, no? Dahil bawal eh. Bawal ang kakalit, bawal ang namamasko eh. Ano maaga? Mga 8. Sige, mga 8, alas 8. Rasatya para dadating si na Jen, raman na yun, bata ka na. So, ganun po, sa December 25, alas 8 po ng umaga, nandun po tayo Christmas service. Hindi lang po nabanggit ni Sister Jope, pero nandun naman po yung punto niya ng nakarang Sunday, na tayo po sa December 25 ay magbibigay po ng ating pong ito po hindi sa mga nakakaunawa po ano po talaga yung kaulagan po ng na pagdating ng araw ng Panginoon. Yung mga bagay na sabi po ni Sister Jope, no, nag-travel sila ng napakahaba para lang magbigay, para lang maghandog. So, para palaban natin sinasalo po yung araw ng Panginoon. So, sa pagbibigay. So, kung isa po kayo sa mga nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, yan, hindi lang nabanggit ni Sister Jobe, pero hindi, inaano ko po na paghandaan po natin yung pagdating ng araw ng Panginoon. Amen. Yan. Kung paano po yun sinalubong ng mga wise men. Yan. Paano po yung sinalubong ng mga kantas. So, si Pastor po ay magbe-message sa Manila, December 27. Meron po, kasi may dalawa pong service sa Manila, nagsimula na po sila ng second day. Para sa 27, ako po mag-visit sa Manila. Kaya wala po talaga ako dito sa 27. Pero kung okay si Albert ng 27, yan si Albert po yung mag-message. Sabi ko sana sa kanya mamaya, pero yan, so, ayaw ko po talaga umuwi kasi hindi pa nakapanganak yung asawa ko. Yung asawa ko talaga nagkulang sa akin na umuwi na. Amen, amen. Kasi si Pastor Rinaldi, nakausap ako bago pa yung asawa ko eh. Yung gitara po dito na sira ay dadalhin po ng Mindoro pagkagawa at dadalhin po ng Mindoro para po sa mission. Dahil may pioneering po kayo sa Mindoro church. Kaya yun po yung donate po natin sa pioneering church. So ayoko talaga umuwi, pero sabi ng asawa ko, sa next week pa po ako manganganak, kulit ka lang kulit ng mga anak na. Diba pala mga anak. Kaya, yan, may nakita ni Pastor Nel. So, nag-chat ko naman si Pastor Nel, magandagad naman sagot si Pastor Nel. Okay daw, mamaya nga po, bukas ang hapon. Tuloy tayo. Kailangan na yung Hindi namin, hindi namin. Ayos na. Pero yung iba, hindi talaga ako nag-chat ng ako'y nakarating kasi gusto ko makita yung gawain ko, paano yung gawain kahit na wala ako. So, salamat ko kahit wala akong linggo. Nandito ko nagpapatuloy ko yung marami. Hindi ko man po kayo ma-mention, pero salamat po sa presensya mo ninyo sa mga usap. Salamat po. Gusto ko man po ibigay din yung mikropono kay Pastor Rinaldi kasi gusto ko sana siya pag-mensahe. Baka hindi ko na po magbigyan ng panahon na mapasalamatan po si Pastor Rinaldi. So, ito yung time para magbigyan. Ito mga nakarang message na kakalimutan mo lang talagang take note. Ang mga nakarang tema mo natin nakarang buwan. Pero may ng opportunity na mapasalamat po kay Pastor Rinaldi. Kasi kung hindi dahil po sa leadership po ni Pastor Rinaldi, wala po ko dito talaga. Amen. Pastor, salamat po. Yan, dito po ako. Dahil kung wala po kayo talagang sinukuha na po ako ng mga leader po talaga sa Mother Church. Maniwala po kayo. Hindi ko na ikaw kwento.
Baka ma-discourage mo kayo. Salamat din po. Baka ma-view din mo nila, baka manipid mo. Pero yan, salamat naman kasi talaga namang napakabuti ng Diyos. Yan. Yan. Kaya ngayon, again, magkakaroon din po ng mission sa Mindoro. Yan, by January. Hindi ko lang kung makakasama si Pastor Ken, baka padala na lang daw po yung gitara. At hindi ko rin po alam kung makasama ko kasi nasa Maynila po ako, baka hindi natin masabi, baka bigla akong sabihan. Kasi medyo bumababaw tayo. So ang ating po alat ay matatagpuan po natin Matthew chapter 2 verses 13 to 18. Baka mayroon na ako nakalimutan. Amen. Okay, wala na po. So samahan po ko Matthew chapter 2 verse 13 to 18. Alam po may mga passages akong nilagay dito. Yung message po natin ngayong umaga, yan, naterong na ba? Okay, naterong na ba? Kasi po niya naterong itong dumating ng taon na ito ng 2020. Okay, verse 13, after they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, get up, take the child and his mother, and flee to Egypt and stay there until I tell you, for Herod is going to look for the child to kill him. Then he got up, took the child and his mother during the night and went to Egypt. He stayed there until Herod died. In this way, what was spoken by the Lord through the prophet was fulfilled. I called my son out of Egypt. Okay, I called my son out of Egypt. When Herod saw that he had been tricked by the wise men, he became enraged. He sent men to kill all the children in Bethlehem and throughout the surrounding region from the age of 2 and under, according to the time he had learned from the wise men. Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled. A voice was heard in Ramah, weeping and loud wailing, Rachel weeping for her children, and she did not want to be comforted because they were gone. So nakita niyo po kung gano'n po grabe yung pag-usapan po natin. So let's pray, Lord. Salamat po ngayong umaga sa magandang mensahe po ninyo. Kaya po namin na sa maraming mensahe ito, Diyos. Pagulagay ko milo. Salamat po namin na ikaw po magdadala ng mensahe, Espiritu Banal. Ikaw ang malayang mumilo sa ngalan po ni Cristo Jesus. Salamat po sa atin namin. Amen. Amen. So pag-usapan po natin ngayong umaga, naterong ka ba? Sabihin nyo nga po sa katabi na naterong ka ba? So kapag kausap po si Pastor Rinel, medyo na-shock din ako sa sinabi niya na kasi ako hindi ganang view ko next year nakakarating. Kasi sabi niya, naniniwala ko ba, Pastor, na next year pwede maging worse pa. Sabi ko, Pastor, huwag naman. Pwede namang loobin ni Lord yan, pero huwag naman, mag-pray naman tayo ng mas magandang outcome this year. Okay, pero pwede gawin ni Lord talaga yun. Pwede gawin ni Lord. Wala talaga makakasama. So, na-terror ka ba? Ako po naniniwala this 2020, walang mga tao hindi natutong matakot. Yes. Walang mga tao na hindi natuto. Hindi ka natuto. Natuto ka. Okay, marami ka natuto sa maraming mga bagay. Yung nakaraan sa Brother Man, kausap ko. Sabi niya, kung hindi ako pandemic, hindi niya raw natutunan to, hindi niya raw natutunan niya. Sabi ko rin, okay, natutunan ko rin yan. Okay, ang dami natin natutunan. Pero yung isang bagay na talagang itinuro talaga sa atin ng Lord this year ay yung matakot. Yes. Okay. Matakot. Yung bagay na yung matakot sa lahat, yung matakot tayo sa Panginoon. At talagang this year masasabi mo na hindi mo talaga hawak yung panahon. Hindi mo talaga hawak yung bukas. Amen. Hindi mo talaga hawak yung bukas, kaya huwag ka dapat magpalalo. Kaya marami po mga nakot sa group chat po namin, mga pastor, ito na yung mga plano nila, pupunta daw sila ng ganito, magtatrabaho daw sila, gagawin nila to. Pero hindi yan ang nangyari. Wala. Lahat ng planuin, lahat ng pinagplanuhan ng last year, nagplano ng 1-year plan, nangyari, wala. Nakita niyo po? So, ako naniniwala ko this year, tinuruan tayo ng Lord ng maraming bagay, pero hindi sa lahat, ito talaga yung nakita ko, yung tinuruan tayo ni Lord this year, na huwag tayong maging palalo. Yung masabi natin na hindi talaga natin hawak yung bukas. Hindi natin hawak yung bukas. So, naterong ka ba? Okay. Narinig ko nga may pasunod ko sa Lord. So, parang grabe naman yun. Next year talaga. Grabe mas mali.
Pero as Christian, kahit gano'n man, handa po tayo. Amen nga po dyan. Kasi mga anak po tayo ng Panginoon. So kung mas titindi yung pagdadaanan po natin ng sila, alam mo po, kung mas pinagpala ka ni Lord this year, mas papapalain tayo ng Panginoon. Pwede kayo malakas sa palakpak sa Lord. Kung mga naniniwala na kahit na nangangatog ka, darating yung tao na pwedeng maging worse, pero naniniwala ka gagawa ang Panginoon. Kung paano gumawa ang Diyos sa buhay mo ni Joseph. Nakita niyo po, verse 13? No? Okay. Naderong ka ba? Kasi yung pinag-uusapan po natin, walang pagkakaiba sa naranasan po ni Joseph. Okay. Pero napasis na lang po niya sa lahat. Tapos naderong ka po, verse 13. Na sabi po sa passage na to, ano bang mayroong terror dun sa passages na binasa ko natin? Okay, so sa story, nandun lang naman si Herod. Okay? Nandun lang naman si Herod na ang sabi po sa background na binasa ko natin kung bakit po si Joseph. Mapapansin niyo po verse 13, verse 14, nung nagpakita daw yung anghel. Sabi nung gabi daw din yun, tumayo siya. Dahil sa sabi ng anghel, na pinag-aanap po sila. Si Herod lang naman yung pinag-uusapan mo natin. Okay, so si Herod siya yung klase ng tao na katatakutan mo nung panahon mo niya. Kung isa ka sa mga nabuhay ng time na Herod, hindi mo gugustuhin tumira kung saan lugar nandun si Herod. Kaya alam niyo po yung background ko na binasa nyo na, yung binasa ko natin, pinag-aralan mo yan. Marami pong mga Hudyo sa Ehipto. Hindi na po bago yung Ehipto. Bukod po yung Exodus, talagang nanirahan po yung mga Israelita sa Ehipto. Pero, nung time po ni Jesus, kahit kung wala pa si Jesus, marami na po mga Hudyo na punta ko ng Egypt. Kasi nga po, nagsimula po yung leadership ng mga hero dyan. Nahirap po sila. Talagang napaka-distract po nila. Nakita niyo po yung binasa ko natin passage. Pampira ito, napaka-tinunong tao, gawin mo yun. Dahil lang may aaraw sa kingship mo, pinapatay mo yung mga bata, 2 taon. Pababa. And sabi nga po na ibang mga scholar, pati yung mga anak niya nadali ko nung patas na yun. Kahit anak niya, patay ko. Mga anak ko niya nung time na yun, kasi nga ayaw niya nang may aaraw sa leadership po niya. So patay yung lahat. So, hindi ka kaya matero. Kaya nga nung dumalaw yung angel, sabi mo sa istorya na to, magbangon ka. Okay? Kasi yung bata pinag-aanap. At hindi natin masabi baka pati kayo rin. Madamay na. Kaya sabi verse 14, and then he got up, took the child and his mother during the night. Okay? Sa panahon na natetero kayo, magandang advice, sabi ni Joseph. Okay? So maganda rin yung minsan, sobrang takot ka, no? Kasi pag sobrang takot ka, nagiging ako eh. Nagiging buhay ka, nagiging gising ka. Kaya nung dumalaw yung angel, pumunta ka ng Egypt kasi pinaghahanap kayo. Kaya sabi dito, alam, si Joseph, sa yung klase ng tao, maaga siyang magbabangon. Okay? Inuunahan niya yung pangangamba, inuunahan niya yung takot. Kasi iba yung kapag nauunahan ka ng pangamba, kapag nauunahan ka ng takot, sino ba yung naranasan nyo ng ganyan? Yung natakot ka, wala ka nang nagawa. Kung nakakita ka ng ipis, nakakita ka ng taga, ano yung pag-uwi mo namin ng Maynila? Okay. Baka naman risk yun. Hindi, okay naman siguro. Kasi pag-uwi namin, kasi siyempre, bahay namin, tikit-tikit. Talagang nagalaman talaga sa mga squatter area. Yun, yung mga anak ko, talagang hindi na bago sa amin yun, yung talagang lalabas yung mga ipis. Sabi ko sa'yo, daming ipis, kung saan saan makalabas. Ipis? Sinabayan pa ng taga, sinabyan mo yung asawa ko. Maniwala ko kayo. Akala niya, pusa daw kasi pusa. Sanay nga sila, may pusa sila sa bahay, may aso sila. Yung aso nila si Bagsin, ito lang namatay. So nagulat siya, nung nakahiga, sabi niya, talaga pusa eh. Nung nagulat siya, nagapalipin na ba eh. Ganun siya eh, bakal siya eh. Parang niya, kapag takot na wala ka nang nagagawa, takpo sila sa kabila eh. Hinahanap namin na hinahantik namin eh. Ay, maniwala ka, bigla akong nawala eh. Kita-kita namin, hindi namin alam paano nawala eh. Nakalente, nakatutok pa ng lente yun ha. Okay. So, ano ba yung pinupunto niyo, Pastor? Yung pinupunto ko, kasi kapag takot ka, wala ka nang nagagawa. Alam niyo yung worst? Paralyzed. Paralyzed ka talaga, wala kang magagawa. Wala kang nagagawa. Kaya dapat, okay, sabihin niyo pa sa katabi niyo, magbangon ka ng maaga. Iba yung kapag inuunahan mo yung takot.
inuunahan mo ng pananalangin, inuunahan mo ng salita ng Diyos, iba yung kapag inuunahan mo. Okay, kapag inuunahan, alam mo, alam nyo ito eh, makakaranasan po natin ito kapag inuunahan mo, no? Sana naunahan ko, hindi siya, sana ako siya, hindi siya, okay, nahuli ka tuloy, naman ba ka? Okay, ano yun gano'n eh, sana inunahan ko na, sana nauna ako. Sana ginawa ko na. Diba, sino po ngayon this year, pwede naranasan niyo, sana ginawa ko this year. Hindi katulad ngayon nangangamba ka kasi naunahan ka ng tao. Naunahan ka ng pangangamba. So again, mga kapatid, dapat inuunahan natin yung terror. Nakita niyo po si Joseph? Sabi, hindi na siya nagpahintay ng madaling araw, mas matindi pa siya kay Jesus. Okay, like Father, like Son talaga, no, si Jesus, early in the morning talaga, while still dark, okay, he prayed. Okay, may pinagmanahan naman pala. Si Joseph, kapag nakakarinig siya ng panawagan na galing sa Diyos, sabi nung gabi daw na nagdumalaw yung anghel, nung gabi din na yun, tumayo siya. Hindi na siya yung magpaaga ka pa, aga naman tayo gigising. Pauna naman siguro natin yung si Hero. Okay, pero hindi, sabi dito, maaga pa lang, nagbago na siya. So mga kapatid, iba yung nagbabangon ka ng maaga pa lang, bangon ka na. Pero kanina talaga ang hirap po bumangon. Maniwala ko yung travel room namin ni Pastor Nel. Memorable yun sa akin kasi minsan ko lang mo talaga naranasan yung gano'n. Yung pag-travel kami ng gabi na nakamotor. Sabi ito, naranasan namin niya, pero yung inabutan kami ng ulan. Dumating kami ng Tagaytay, maniwala ko yung si Pastor Nel. Yung manubay na, sabi nga, gumagano'n eh. Ako, makasama sa likod. Maniwala kayo, nakakatugpo talaga eh. Tapos salamig. Okay, salamig talaga. Kaya kayo lang umaga, kahit sabi ko, alam tayo, alas 4, alam mo eh. Dilat naman ako alas 4, sabi ko, pigit na ako sandali. Pag-isip ko, alas 7 na ako. Ako pamagana lang ako sa nakaya, pasun ako, pamaganda ako, bakit ba? Ay, iba, kapag nagbabangon ka ng maaga, sabi mo nga sa iba kapag nagbabangon ka ng maaga. Hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot. Inuunahan mo ng pananalangin, inuunahan mo ng salita ng Diyos, hindi ka natatakot. Kasi mahirap kapag hindi mo inuunahan yung papagal-pagal ka. Yan, napakagandang illustration po ni Pedro. Yung sinabi niya sa Pedro na, yun sa isang gubat kung may isang leon, gano'n na yung kaaway eh. At kung babagal-bagal ka, okay, kasi ikaw yung prey, hindi nagtatakbuhan lahat. Ikaw yung pinakamabagal, ay maniwala ka, ikaw yung hahabulin ng leon. Ikaw yung hahabulin ng napakaliwanag na ilustrasyon, maiintindihan niyo po talaga. Ikaw yung hahabulin ng leon. Ikaw yung mangangamba. Ano, maraming mga kasyaman na kahit yung pandemic hindi nangangamba, ikaw yung nangangamba. Kasi inunahan ka ng takot, inunahan ka ng pangangamba. Kaya mga kapatid, again, unahan mo. So, kaya yung ginawa ni Joseph eh. Inunahan niya yung pangangamba, inunahan niya yung takot. Kaya sabi nung gabi, di yun, bumangon mo siya. Hindi na siya nagpabukas, bukas na lang. Okay, bukas ko na lang siguro liligawan. Okay, bukas na lang siguro ako mag-aaral. Bukas na lang siguro ako mag-aalis ng buhay. Okay, may mga Kristyano pong gano'n eh. Okay, again mga kapatid, ngayon na. So ngayon mo namin yung panawagan ng Diyos. Ngayon na, alam niyo, mahirap. Minsan kapag babagal-bagal, yung mga babagal-bagal na iiwan. Sino po gusto gano'n na iiwan ka? Naiiwan. Verse 13, again, sabi po sa passage, the same passage. Then he got up, took the child and his mother during the night, and went to Egypt. Okay. Sabi po sa passage na yan, nung gabi din daw na yung bumangon si Joseph. Okay, nung gabi din yan, bumangon si Joseph. Hindi niya minis yung opportunity. Ito po yung isa. Kung gusto niyo po yung hindi kayo nakakamba palagi, kapag may dumadating na opportunity, huwag niyo pong inimis. Okay? Huwag ko kayo nagpapalampas ng oportunidad. Kapag sinabi ng Pastor, ikaw na lang. Huwag ganon. Okay? Kasi maniwala kayo mga kapatid, kasi minsan, matagal magbigay uli ng opportunity kapag nagpapalampas ka. Alam mo kapatid, alam mo to, naranasan mo to. Okay? Yung nag-apply ka, tinanggihan mo, kaya nag-apply ka uli, ang tagal na uli. Kasi pinalampas mo eh. Okay? Kapag nagpapalampas ka ng opportunity, tumatagal, minsan ito pa yung pinaka-worst.
Totohanan po ito, napagsasaran ka ng opportunity. Naranasan ko po yan. O sabi talaga sa akin ng leadership doon, Pastor, kahit sa Bible school, hindi ka na mag-aaral. O, sinabi sa akin ng leadership doon, Pastor, kahit sa Bible school, hindi ka na mag-aaral. Pero salamat, dumating nga po si Pastor Ricknell. Okay. Nakaka-graduate po ako ng ALSO. Ako po yung pastor ninyo. Maniwala ko kayo. Maniwala ko kayo. Kapag nagpapalampas ka ng opportunity, minsan pag napagsarahan ka, mahirap na po yun. Amen. Kaya huwag na huwag po kayo mag-miss ng opportunity. Kung sa tingin mo, ibinanalangin mo yan, kalooban talaga ng Diyos, i-grab mo, huwag mo nang palampasin. Huwag na mag-miss ng opportunity. Kung sa tingin mo, talagang blessing ng Lord sa abroad, pinag-pray mo talaga, okay, kalooban talaga ng Diyos, huwag mong i-miss. Opportunity, huwag mong i-miss. Okay, huwag mong i-miss. Kung narinig po ito ni Sister Christine, okay, kung talagang pinag-pray po natin, kalooban talaga ng Lord, okay, opportunity talaga ng Lord yan. Kung nakita ko yung post, talagang naka-outfit ng nurse. Nag-congrats na po ako, pero sabi niya marami pa process. Patuloy na po namin yung panalangin. So, salamat talaga alam talaga ng Diyos talaga dito. Talaga nakita natin talaga. Kahit ang matagal na yun, yung edad po ni Sister Christine, talaga si Lord talaga nagbubukas talaga ng opportunity. Amen po. Amen. Okay. Yung sa atin lang, talagang huwag tayo mag-miss ng opportunity. Okay, may mga kabataan tayo dito, may magbukas sa yung opportunity, huwag mo i-miss yung opportunity. Amen. Okay, Pastor, kasi ganito lang yung sahod eh. Lahat naman nagsisimula sa maliit. Amen. Wala naman nagsimula sa malaki. Simulan natin kahit sa maliit, simulan natin. Okay. Okay, huwag kang mag-miss ng opportunity. So si Joseph, sabi natin agad kanina, nung gabi na dumalaw yung anghel. Kasi kung matagal-bagal sa, I believe, nung time na to, sabi nga sa background, nung pinag-aaralan ko yung background ko, walang rubyo na gugustuhin na tumira kung saan nandun si Herod, pupunta sila ng Egypt. Pupunta sila ng Egypt nung nalaman nila si Duterte. Punta kami ng Egypt. Lumipat tayo ng probinsya. Okay? Kasi hindi virus na si Herod yung maging leader mo nung time na yan. Binasa ko natin, grabe, matinumang tao, gawin mo yan, 2 taon na bata. Mahabag ka, pinapatay mo, kahit anak mo, dinamay mo. Okay, kung babagal-bagal ka, yun yung mahirap. Kaya huwag kang mag-miss ng opportunity. Kasi again, sabi ko ako kanina, minsan matagal, yung pinaka-worst, magsasara ng opportunity. Pero I believe, kahit na nagsara, pagsarahan ka, si Lord yung magbubukas. Si Lord yung magbubukas. Pero huwag naman sana hintayin mo pa pagsarahan ka, kapag may opportunity, grab na natin. So yung nangyayari kapag nagpapalampas ka ng opportunity, diba, John chapter 20, sino parang yung istorya na ito, Kung kapag kasi Sunday, lagi kang wala. Ano po nangyayari kapag Sunday, lagi kang wala? Naalala niyo po si Thomas? Si Thomas, no? So, kasi kapag nagpapakita si Lord, wala siya. So, anong i-expect mo kapag wala pag wala ka, kapag dumadating si Jesus? So, sabi na, nakita namin si Jesus! Buhay siya! Buhay siya! Kaya sabi ni Thomas, maniwala ako, buhay siya. Maniniwala ako kung yung daliri ko, yung kamay ko ipapasok ko sa butas ng palad niya, ipapasok ko sa tahiliran niya. Yun yung nangyayari kapag nagpapalampas ka ng opportunity. Kapag nagpapalampas ka, alam mo na araw ng Panginoon, pinalalampas mo yung araw ng Panginoon. Kaya, again, lumilipas yung araw na pupuno ka ng pag-aalala. Kasi nagpapalampas ka ng opportunity, yung opportunity na mamit mo si Lord. Kaya sasabihin mo palagi, hindi naman totoo yan. Okay? So pwede maging worse yung 2020, pero yung mag-expect ka ng maganda, hindi naman po pwede mangyari yan. Pwede rin naman, kapatid. Kasi nga, again, kasi nagpapalampas ka ng opportunity. Okay? Ano nangyari? Nahihirapan ka magpatuloy. Pag nagpapalampas ka ng opportunity kasi nalampasan ka na, tumanda ka na, hindi ka na nag-asawa, kaya na nag-isip ka, gusto ko na mag-asawa, hindi ka na mag-anak, wala nang manligaw sa'yo. Kasi nagpalampas ka ng opportunity. Pero I believe, kalooban pa rin ng Lord, at nandito ka pa rin sa ministeryo nito.
Ako naniniwala kasi ako, hindi lang kayo yung audience kasi may YouTube channel. Tayo may mga makakarinig nito. Kapatid, huwag ka naman magamba kasi again, kaya ka nasa ganyang sitwasyon, naniniwala ako na mensahe talaga ng Lord yan. Na talagang, napakahirap nag-miss ka ng opportunity. Lalo yung mamiss mo si Lord, yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Siguro mas maganda kung na-miss mo yung mga opportunity yan, talaga nasa ministeryo ka, okay, maganda. Maganda rin naman. Okay? Kasi mas napagtuunan mo talaga yung gawain. Kahit naman si Pablo, sinabi niya yun. Amen. Sino po yung nakabasa na po yung sinabi ni Pablo? Mas mabuti pa ka, wala kang asawa. Kasi kung wala kang asawa, mas talagang nagagawa mo yung nang maayos yung paglilingkod mo. So kapatid, huwag ka nang makamba, huwag mo naman sisihin sarili mo, huwag mo sisihin yung ibang tao, kasi walang nanligaw sa akin. Wala akong nanligaw sa akin. Okay, huwag mo naman sisihin yung ibang tao, huwag mo naman sisihin sarili mo. Ako naniniwala ako sa lahat ng bagay may kaparaanan. Ang Diyos. Yung mga naniniwala, malakas ang palakpak ako. Sa lahat ng bagay, may kaparaanan ang Diyos. Kahit minsan nagpalampas ka ng oportunidad, ako, napagsarahan ako ng oportunidad, pero nagbukas ang Panginoon. Naniniwala ako dyan, nagbubukas ang Panginoon. Nagbubukas ang Panginoon. Yun nga lang, kapag narinig mo yung panawagan ng Diyos, gising na agad ng maaga. Pagbangon ka, kung narinig mo nung araw na yon, nung oras na yon, nung oras din lang yon, tumayo ka. Huwag ka na magpalipas ng araw. Okay, huwag ka na magpalipas ng oras. Ito, oras lang po ito. Oh, pwede natin sabihin, minuto lang po yan. Kasi nung nagising siya, nung dumalaw yung angin, kumakot lang po siya. Verse 14, verse 15, dito na po tayo magwawakas. Sabi po, verse 13, of the Patibas verse 14. Then he got up, took the child and his mother during the night, and he went to Egypt. Verse 15. They stayed there until Herod died. Grabe mo, no? They stayed there until Herod died. So sabi natin kanina, kung naipanalangin mo na, kung sa tingin mo na ipanalangin mo na, kalooban ng Diyos, ginawa mo na yung part mo, ngayon, siguro yung magandang gawin mo ngayon yung kapatid. Nababasa niyo po? Kasi minsan ang ginagawa natin, tayo yung gawa tayo ng buhay. Kaso, pinanalangin mo, kalooban ng Diyos. Baka hinihintay ni Lord talaga na ibigay mo talaga sa kanya kasi minsan nagpe-pray tayo, hindi pa rin tayo humihinto sa paggawa. Sino po nakakaalala ng istorya po ni Sarah at ni Abraham? Nangako naman si Lord, magkakaanak naman eh. Magkakaanak naman, sinabi naman ni Lord. Nga lang, matatagal na maghintay ka, magkakaanak kayo, maghintay ka na. Kaso yung si Sarah, sa yung klase nga, siguro kalooban naman ng Lord, magkaanak tayo sa alipin ko. Alam mo, yung pinag-pray mo naman, kalooban naman talaga, sinabi naman ni Lord, magkakaanak, kapag kinag, hayaan mo naman sa Lord. Kasi kapag lagi yun, ay nakakapagod kayo, minsan nag-aalala ka, napagod ka, naghihintay ka ng matagal, kasi gawa ka ng gawa, ikaw yung gumagawa. Hindi mo hinahayaan ang Panginoon. Siya naman yung gumawa. Okay? Okay? Amen po ba? Yes. Magkakaanak naman, bakit? Malipit ko, anak mo, yan. Anak natin yan. Yung nga lang nag-aanak, siya ngayon, siya po yan, kasi siya yung walang anak. Okay? Sa minsan yung nangyayari kapag binabaliwala mo rin yung panawagan ng Diyos. Kapag may panawagan ng Diyos talaga, binabaliwala mo. Okay, babaliwala ka rin. Kasi binaliwala mo yung panawagan ng Diyos. So again mga kapatid, kung sa tingin mo, ipinanalangin mo na kalooban ng Diyos, hayaan mo ang Diyos ang gumawa. Amen. Huwag mong gayahin si Sarah. Okay, bigyan mo ng part si Lord sa sitwasyon mo ngayon. And, hindi ko alam anong sitwasyon mo kapatid, meron ka sitwasyon, may pinagdadaanan ka, bigyan mo ng part si Lord sa sitwasyon mo. Kasi kapag ikaw yung laging gagawin, ulitin ko po, mapapagod ka kakahintay, matatakot ka, mangangamba. Pwede po may lahat po tayo magbukas sa isa pong panalangin. Naimbita ko po yung gitarista natin, tsaka yung drummer po natin dito ba? Yung umagang ito. Habang lahat po tayo nasa presensya ng Diyos, nakapigit, manatili na lang po kayo nakarbo. Nasa presensya po tayo ng Diyos, mananalangin po tayo. Habang tinutugtog po yung awiting through it all. Ngayong umagang ito, pagbulay-bulayan po natin. Ako naniniwala ko may panawagan ng Diyos ngayong umagang ito.
I don't know kung sino yung kausap ko ngayon. Hindi lang kayo yung kausap ko. Naniniwala ko may mga dadaan sa media ngayong araw na to. At may panawagan ng Diyos ngayong araw na to. At yung mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito maliwanag. Kapag narinig mo yung panawagan ng Diyos ngayong umagang ito, kapatid, huwag mo palampasin yung panawagan ng Diyos ngayong umagang ito. Kasi yung mga nagpapalampas, natatabunan ng pangangamba, natatabunan ng takot. Yes, Lord, hallelujah, ngayong umagang ito, yes, Lord. Naniniwala po kami ngayong umagang ito, Lord, na may panawagan na. Lord, as we sing, Lord, you are forever in my life. Sa aming mga buhay, naniniwala kami na palagi kang nasa aming mga buhay ngayong umagang ito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Habang tayo nasa presensya po ng pananalangin, pwede niyo po kami samahan umawin ngayong umagang ito. Yes, Lord, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through. Yes, Lord. Naman kapatid, sa mga nito, ngayong umagang ito, naniniwala ka na may panawagan ng Diyos ngayong umagang ito, kapatid. Samahan po kami ngayong umagang ito. Ibalik natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba ngayong umagang ito. Yung pagtubod mo, katulad ni Joseph, kapatid, maniwala ka kung hindi ka pa magbabago ngayong umagang ito. Kapatid, magbago ka ngayong umagang ito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Pagod na po kami, Panginoon. Matagal na po kami nakakamba. Dahil kami palagi yung gumagawa. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, Lord, lahat kami nagkakaisa po kami, Panginoon. Yung mga kinakausap ko po ngayong umagang na ganito yung sitwasyon mo, kapatid, ngayong umagang ito. Ibigay mo ngayon kay Lord. Hindi ko alam anong sitwasyon mo ngayon. Kung ano pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, ibigay mo sa Panginoon ngayong umagang ito. Let God work ngayong umagang ito sa buhay mo. Yung hindi mo maayos, matagal mo lang ipinapanalangin, let God work ngayong umagang ito sa sitwasyon mo. Paniwala ka, kapatid, kung nagsara ng opportunity yung mga tao, magbubukas ang Diyos ngayong umagang ito. Akinin mo yung pangako ng Diyos ngayong umagang ito. Kapatid, maniwala ka. Paniwala ka, kapatid, ngayong umagang ito, may opportunity. Ipinapanalangin ko po, Panginoon, ngayong umagang ito, yung mga kapatid ko sa lahat ng mga tagapakinig po namin, sa lahat po ng mga nangangamba, sa lahat po ng mga natatakot ngayong umagang ito. Lord, today I declare opportunity in the name of Jesus. Panginoon, Lord, ngayong umagang ito, I declare opportunity in the name of Jesus. Panginoon, ngayong umagang ito, Lord, ngayong umagang ito, idinedeklara ko yung pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na lang dito ngayong umagang ito. Lord, at hindi ko alam yung sitwasyon niya, pero naniniwala ko ngayong umagang ito, kikilos ka, Panginoon. Panginoon, kung paano ka gumawa this year, 2020, Lord, natuto kaming matakot, pero natuto rin kami, Lord, na ngayong umagang ito, lapitan ka. Natuto kami ngayong umagang ito, Lord, naniniwala kami na, Lord, sa mga sitwasyon ng buhay po namin na nakakatakot, Panginoon, pumikilos ka. Panginoon, ikaw yung Diyos na gumagawa. Kaya, Panginoon, Lord, iiwan po namin itong tahanan mo, Lord, na ngayong umagang ito, Lord, naging maliwanag sa amin yung mensahe mo, Lord, like Joseph. Panginoon, ngayong umagang ito, hahayaan ka namin gumawa. Panginoon, Lord,
Hihintayin namin na mamatay si Herod. Lord, yun yung ginawa ni Joseph. Hindi niya pa hinintay, Lord, at palampas pa siya ng maraming mga araw. Lord, hinayaan niya. Lord, na ikaw yung gumawa. Lord, hindi siya nainip sa Egypt. Hindi siya nainip sa Egypt na ang tahanan niya talaga ay sa Galilea. Pero Lord, isa pa pala na makilala namin si Joseph ngayong araw na ito na Lord, hinayaan ka niyang gumawa. Hinayaan niyang Lord, ikaw yung gumawa sa buhay niya Lord, sa buhay niya ito. Kaya Lord, we will faith Lord, kung paano niyo Lord, tinapos yung leadership ni Herod. Larawan, representasyon ngayong umarang ito ng mga pag-aalala at takot namin na darating sa kinabukasan. Panginoon, naniniwala kami ngayong araw na ito, ikaw yung gagawa. At hihintayin namin yung pag-iros mo ngayong araw na ito. Hihintayin namin yung pag-iros mo ngayong araw na ito. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Ngayong umagang ito, papuri po sa salamat ay sa inyo, Diyos. Nagpapasalamat kami sa mga nag-isahin niyo po ngayong umagang ito. Sa ngalan po ni Kristo, pwede palapakan po natin ng malakas ni Kristo. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy natin gawain at ito ay dadapos sa ating pong gawain sa